I'm Rachel and welcome to another episode of Pep Talk. Makakasama natin ngayon ang kapamilya teen dance princess, Ella Cruz! Hi! Hello po sa inyo lahat. Ayan, super happy kami na nandito ka ngayon kahit na very recent lang nagkaroon ka ng accident. Kaya ko naman maglakad. Kaya ko pa naman umattend sa mga premiere night at lahat ng promo ng prenup. So, yun. Okay lang naman, nakakapag naman. Kasi after ng accident, wala namang bone fracture. Just masakit lang talaga yung likod ko dahil parang siguro nabugbog siya, ganyan. So, medyo hindi masyadong gumagalaw. Hindi lang masyadong na-detalye dun sa mga parang Instagram posts mo, no? Pero kasi nung Wednesday na yon, nakapag-press con pa tayo for Viva, diba? Nagsayaw-sayaw ka pa Kasama doon. ko pa kayo. And then after ng press con ng Viva, pupunta na ako ng ABS para sa rehearsal ng showtime. Kasi hindi ko ma-tweet kung paano nangyari accident. Mahirap siya i-explain sa tweet, diba? So yun, gumagawa kami ng mga bagong stunts, yung mga hindi ko nagawa nung recent na, yung weekly finals, tsaka yung daily. Meron kaming tinry, tapos, nagawa namin siya na ilang beses, siguro mga 5 beses na tama. And then, nung sabi na, sige, last try. Nung last try namin, parang ito yung upper body ko, ito yung lower body ko. Sasaluhin nila ako nakapadapa. Pagkasalo nila sa akin, nasalo nila yung upper body ko, kaya lang yung lower body ko, umitsa siya. So, nag-super bend yung buong likod ko. Imaginein mo, nakastop na yung upper body ko, then sumobra pa yung paa ko. Oo, di ang sakit. Sobrang sakit yung likod ko. Nung pagbaba nila sa akin, natakot na ako, umiiyak na ako, kasi sabi ko, spinal cord yun eh. Isang mali lang sa spinal cord mo, dami na yung buong katawan mo. Tapos nasabi ng medic, nararamdaman mo to, nararamdaman ko, okay, sige, safe ka. So, thank you, Lord, dahil hindi natuluyan. Sobrang natakot talaga ako. Iba yung na-trauma ako. Correct. At saka marami nang hinayang kasi bukod sa fans mo, yung si Vice mismo na rinig namin na binanggit niya sa Showtime na sayang wala si Ella kasi mas parang tense daw yung competition dapat ando dun ka. Kaya sayang din. Pero siguro decision na rin na parang wag na. Oo. Pero di bale, okay, katulad nga ng banggit ko sa'yo kanina, okay lang na hindi ka makapagsayaw dun sa COC Grand Finals kasi yung mga YouTube mismo na ikaw yung mga nag-upload, grabe, laging million ng mga views, sariling sikap, mas nakakatuwa yung sariling sikap, mas marami yung nag-view talaga. Iba yung feeling, kasi parang wala kang tulong. Si YouTube lang yung katulong mo, or yung choreographer, yung mga nag-edit ng videos ko. And kahit may bago ako ina-upload, ang dami pa rin nag-view. Hindi, tsaka na nag-start ka, parang ang ganda na ng sayaw mo, pero makikita mo talaga na may improvement, mas madami yung mga arte ng... Ang dami yung nagsabi na nag-i-improve ako every video ko. Sabi ko, there's always room for improvement naman, kasi hindi naman talaga ako nagka-class. Tsaka minsan, napapansin ko na medyo, parang may magaslaw pa ako, medyo may mali pa akong movement, ganyan. Tsaka syempre, kasi simula ko pa lang naman ang mag-focus talaga sa dancing. So, siguro, every dance video na gagawin ko, mag-i-improve. Sino choreographer mo? Usually, sa Twerk It Like Miley and Worth It, usually sa mga sexy, si Maki Cube. Ng anong group J-Star, niya? kay Teacher Joanne. And then yung dessert, si Maneuvers Ignite. Sila rin yung kasama ko tuwing umagang kay Ganda ng Friday. Ano yung nakilala mo sila even before pa, nung nag-start ka na Si parang? Maki, naging choreographer ko siya nung debut ko sa ASAP. Yun. So, syempre, mapapait sila, nakasundo ko sila, ganyan. And then si Teacher Joanne, meron akong number niyan. Friend ko, love ko talaga si Teacher Joanne. Sabi ko, Teacher Joanne, gusto ko kasi gumawa ng mga, for follow dance videos, sinong mare-require mo? Which gusto ko talaga si Maki. So, yun naman yung niya, sinabi niya. And then, yung maneuvers naman, nagkaroon kasi ng time na parang nagkaroon sila ng class, dance class na hip-hop. Medyo hindi ko forte yung hip-hop kasi, alam mo yun, big movement yung hip-hop Parang sa akin kasi medyo awkward kasi ang nipis-nipis kong babae. So yun, nakilala ko lang sila Kuya RJ, yung Maneuvers Ignite, dahil doon. So doon nag-start yung mga videos mo. So 1 year lang in a way yung in the making ng
Hindi kasi bago yung Twerk It Like Miley, meron din ako mga K-pop na dance cover. Kasi nga, mahilig ako sa K-pop. Nasa iyo lang talaga, hindi ka pa nagpapa-choreo nun sa... Hindi pa. Ano lang, nood lang ako and then after ko panoorin, gawa ng video. Ganon. So medyo madumi talaga yung yung pagkakagawa niya kasi wala namang salamin kung para tingnan, ganyan. Tapos hindi naman siya nag-hit. Kung konting mga 1,000 views, ganyan. Tapos nung Twerk It Like Miley, nung June, July, doon na nag-start na million hits na agad yung mga sumusunod kong video. Correct. At saka yung maganda kasi yung kay Ella, hindi kayong parang basta hair dance lang. Talagang yung body. Makikita mo doon yung dance part. Yung mga pag-sway-sway. Nagkaroon ba ng issue sa inyo before with your other mga kabatchmates mo na inggitan, ganyan? Paano mo na-handle?